motivation ang ginagamit nyo para magbalik uli yung energy niya sa pagtatrabaho? Baka our business unit head, Miss Jeannie Ocampo, can answer that. Miss Jeannie. Hello. Good evening. Even with Dream Dad before, laging nauuna yung respeto sa kung ano yung nararamdaman ng bata. To the point na we sometimes even consult psychologists or psychiatrists kung kailangan. Kasi iba yung lengguwahe ng bata and she's surrounded with adults. So, medyo mahirap yun. So, we make it a point na kausapin palagi yung parents kung ano yung mood, ano yung pangangailangan niya, and even Star Magic. At the same time, ang difference lang with Jana kasi si Jana sobrang mature para sa age niya. Kung magsalita siya, parang minsan mas matanda pa sa amin. Tapos sobrang bright, sobrang talino. Minsan kami mismo na-amaze. So, hindi mahirap siyang kausapin. She can communicate. Kaya niya sabihin kung ano nararamdaman niya. So, I think most important is yung constant communication with her and with her parents. Okay, thank you. Thank you, Miss Jeannie. Tita Emmy, okay ka na doon? Okay, thank you. Si Kuya Oming, first time mo bang mag-light na teleserye? Yes. Oh, yes. Anong preparation, anong paghahanda, anong expectations mo? Yung karakter kasi dito, ano rin siya eh, galing siya ng probinsya, yung kanyang backstory, malungkot din. So parang ayaw niyang mangyari to dito sa mga bagong salta. So yung pagiging masungit niya, hindi naman yung talagang kontrabida na dating ginagawa. So yun, parang may challenge yun. Parang light kontrabida. Yes, Oo. yes. Si Vandal, ikaw naman din, nanggaling ka na rin sa light na soap, Be Careful, di ba? Yes, tas nag-2 wives ako, di ba? So medyo serious yung role dun. So masaya ako na salamat din kay Miss Jeannie, kay Miss Helen sa lahat na sinama ulit ako dito sa team nila from Be Careful. At kasama ko rin ulit si Tita Sylvia, at kasama ko rin si Domen, si Sir Noy, si Miss Mercedes. Mercedes, Miss Beauty, and of course yung kaibigan ko, si Ketchup. Kaibigan ko talaga to si Ketchup, kaya yung chemistry namin medyo nandun na talaga. Oo. Thank you, Vandal. Last question na tayo, Aaron. Yes, MJ, we have a question from the editor of Tempo, Mr. Nestor Cortera. Magandang gabi. Malayo na yung naging discussion, ano? Marami na kayong nasabi na kwento tungkol doon sa inyong palabas. Pero hindi namin maintindihan kung ano ang problema ng storya. Ano ba ang problema? Ano yung conflict, no, Kuya Nestor? Okay. Who can answer that? Ketchup? Beauty? Alang namang si Jana. Diba? Ako, magic question yata yan, Kuya Nestor. Perfect, ikaw ang nagtanong. Beauty, ikaw ang O, si Ibyang na lang daw. Si Mamay. Si Mamay yung nabunot sa rapo. Ano bang problema ng storya ni Mimi? Gusto ko mang sagutin yung tanong niyo, pero parang gusto namin na abangan nyo na lang. Kasi maganda yung mangyayari. Maganda yung mangyayari na, hanggang dun lang ako. Parang ang laki ng aral sa buhay ng bawat isa. Pag napanood to, gusto namin abangan kami. Gusto namin, ayaw namin i-preempt yung storya talaga. Ayaw namin sabihin. Sabihin mo na. Yun na, wag na. Wag mo Para na. abangan na lang. Gustuhin mo namin. Pero, basta ang isa lang masasabi, kahit anong mangyari, pamilya pa rin talaga. Mga kaibigan, na taong nandiyan sa tabi-tabi, andyan lang yan. Pero, at the end of the day, pamilya mo talagang tatayot, makakasama mo habang buhay. Okay. Ngayon lang po. Kung ayaw mong sagutin yon, Ibyang, eto, meron tayong AVP na ipapapanood sa kanila. Baka ito makapabigay ng konting kasagutan sa inyong katanungan. Panoorin natin to. Sino ang nagbibigay ng ning sa iyong buhay? Kay sa isa kong anak na si Ningning. Dahil matagal naming hiniling sa Diyos yung mabiyayaan kaming mag-asawa